Guys, napanood nyo na ba ito? This is an example, again, of scapegoating. What? Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So, nakita mo yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila, intellectually challenged tayong lahat. Parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. Para kay VP Sara Duterte, kung magpapapreskon ka rin lang, siguraduhin mo naman na totoo ang pinagsasabi mo. Nakakahiya kayo. Ikaw pa mismo ang nagkakalat ng maling balita, at itong mga media na ito, parang ewan lang na dinadaan sa tawa. Wala namang nakakatawa. Kahit ang English translation ng salitang BOBO ay kailangan pang pag-usapan sa press con. Ganun na ba tayo kalala ngayon? Anyways, kung magpapakalat ka rin lang ng fake news, siguraduhin mong hindi intellectually challenged ang nanonood sa'yo. Ang sabi mo sa press con, walang plano ang Administrasyong Marcos para sa mga OFW na delikado ang buhay sa loob ng Middle East. Ganun kakalala? At walang plano ang gobyerno na magbalik ng mga OFW galing sa Middle East? Sigurado ka ba dyan, VP Sara Duterte? Dito pa lang sobrang fake news ka na eh. Kasi mukhang hindi lang mali ang pahayag mo. Nakakabahala na rin kung gaano ka kadaling magsalita ng walang sapat na basihan at kaalaman. At halata man lang na hindi ka nagre-research. Para lang sa kaalaman mo, VP Sara, netong June 24, 2025 pa lang, mismong Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang naghatid pa uwi sa unang batch ng mga OFWs mula sa Israel, Jordan, Palestine at Qatar. Lahat mula sa mga lugar na may lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Tapos itong presscon mo, netong June 27 lang. At sigurado rin ako na hindi mo alam na hindi lang sila basta pinauwi. Sila ay personal na sinamahan nila Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Assistant Secretary Venecia Legaspi mula pa sa Amman, Jordan. Ang ating mga OFWs ay binigyan din ng tig 150,000 pesos financial aid. May medical support, psychosocial counseling, airport assistance, at pansamantalang matutuluyan habang inaayos ang pag-uwi sa kanilang mga probinsya. At sa ngayon, VP Sara ha, may 311 na OFWs mula sa Israel ang humihiling ng repatriation. At 50 sa kanila ang napauwi na dito sa Pilipinas. Yan ba ang tinatawag mong walang plano? Mas nauna pa nga silang kumilos kaysa sa presscon mo eh. At hindi pa tapos dagdag pa po dyan, VP Sara, may tulong pangkabuhayan, libreng skills training mula sa TESDA at mental health support mula sa DOH. Hindi ito simpleng pagkuha sa mga OFWs. Ito ay isang buong programa na pag-aaruga, muling pagsisimula at pagbibigay ng dignidad sa ating mga kababayan at tulong ito ng gobyerno. Gobyernong tinutuligsa mo. Kaya kung talagang may malasakit ka sa mga Pilipinong nasa abroad, sana mas una mong alamin ang ginagawa mismo ng gobyerno kung saan bahagi ka pa rin. Nag-isip ka man lang sana ng kahit maliit na paraan para makatulong. Kahit galing sa personal mong pera, kung talagang may malasakit ka. Hindi ito panahon ng pagpapapansin. Ito ay panahon ng pagkilos. Di ba yun ang kailangan mo? At ang gobyerno, nauna ng kumilos. Eh ikaw ano? Presscon, tawa-tawa, mas nauna mo pang nalaman ang English ng BOBO kaysa tumulong. Imagine mo habang busy ka sa media na nagpapakyut, may mga totoong public servants na tahimik na kumikilos para iligtas ang buhay ng mga Pilipino sa ibang bansa. Nice. Kaya sa susunod, Vice President Sara Duterte, bago ka magsalita, magtanong ka muna, mag-research ka, o utusan mo man lang yung mga empleyado mo sa OVP. Hindi kasi sinungalingan ang makakatulong sa OFWs, kundi ang katotohanan at aksyon. Baka sa'yo nakakatulong yung kasinungalingan.